Pilipino. Sa larangan ng politika, malaki rin ang halaga ng probinsya ng Cavite. Vote rich o isto ay isa sa maraming botante. Idagdag pa riyan ang kabilang ang makapangyarihang pamilyang may hawak ng matataas na pwesto sa lugar. Nagiging sanhi ito na mahigpit na fierce rivalry sa political arena. 1.8 milyong botante nakatira sa Cavite. Kaya naman, hindi maitatangging isang vote-rich province ang Cavite. Pero dahil sa mga political rivalries, madalas ding napabilang sa election hotspots ang probinsya. Ang mga kilalang political families sa probinsya ng Cavite ay mga sumusunod. Ang mga Remulla. Ang kasalukuyang gobernador ay ang 45 taong gulang na si John Vic Remulla. Minana ang kanyang political career sa kanyang ama, dati ring gobernador at ama ng industrialization ng Cavite, si former Governor Johnny Remulla. Ang mga maliksi, ang magwawalumpung taong gulang na si Ayong Maliksi na bago naging congressman ng Imos ay isang gobernador ng 9 na taon sa probinsya. Ang mga Revilla, ang vice-gobernador na si Jolo Revilla ay anak naman ni Senador Ramon Bong Revilla at Congresswoman Lani Mercado ng Bacoor. Ang mga Abaya Aguinaldo, ang ilan sa mga kaapu-apuhan ng unang Pangulo ng Republika na si Emilio Aguinaldo ay nagsisilbi rin ngayon sa Cavite bilang mga political leaders. Pero sa isang pambihirang pagkakataon, nagkaisa ang mga rival political leaders ng Cavite. Nangyari ito nang una kong idineklara ang aking hangaring mabigyan ng pagkakataon makapaglingkod sa bayan sa mas mataas na tungkulin. Ito na ho yata ang isa sa pinakamahalagang pagtitipon na nakita ko. Sapagkat nakita ko po lahat dito ang political leaders ng buong lalawigan. Ito po ang isang makasaysayan na masasabi po natin. Sapagkat dito po sa hapong ito, pinakikita po natin ang buong suporta sa ating pong minamahal na chairman. Bilang isang Caviteño, kasama niyo po kami at kaisa niyo po kami. Kami po bilang mga pamilya Abaya at Aguinaldo sa bayan ng Kawit, tumutulong po kasama po ni Secretary Jun Abaya, kasama po ni Vice Mayor Paul Abaya, siyempre po si Congressman Del Abaya, ay nakikiisa po kay Senator Franz Tolentino. Kahit po magkakaibang kulay, may pula, may dilaw, ang importante nagkakaisa. Kung ano man ang kulay, hindi kulay ang nakikita dito. Ang nakikita dito ay puso at pagmamahal. Tumanda na tayo lahat eh. Pumuti ng buhok natin, lumaki na tiyan natin, at nagbago na ang perspective natin tungkol sa politika. Ang Cavite ay nagkakaisa sa likod ni Francis Tolentino pagdating sa 2016 elections. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pagkakaisa ngayong hapon. Sinusulong ko po ang patuloy na pagtaguyod sa lalawigan ng Cavite. Number 1, in terms of income. Number 1, in terms of Human Development Index. Number 1,
First, ISO certification nationwide. At yan po ay nangyari lamang dahil sa ating mahal na gobernador at sa tulong ng ating magigiting na mayors ng Cavite Mayors League. Palakpakan po natin sila. Karapat-dapat lang po na ituring ang lalawigan ng Cavite na pinakamahalaga. 3 milyon ang populasyon. 2 milyon ang butante. Unang nag-aklas at nagdeklara ng Republika 1898. Sa ngalan po ng ating mga ninuno, ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo. It has always been my challenge every day to address the concerns of Metro Manilans, 16.5 million population, rapid urbanization, traffic, floods, pollution, etc. Ang susi po, ang susi sa lahat ng problema ng Metro Manila lies within the heart of Cavite. Cavite has vast potentials. Sangli Airport, our massive industrialized estate spanning the areas of General Trias, Carmona, Dasmariñas, Imos, going to Rosario, and to Tanza. Ang susi po sa unemployment ng Metro Manila ay lalawigan ng Cavite. Ang susi po sa traffic ng Metro Manila is to decongest Metro Manila and go southwards to Cavite. Ang susi po sa airport traffic ay Sangli Airport. Ang ibig pong sabihin, kung ano man po ang nagiging suliranin ng Metro Manila, the heart and soul of the Philippines, lahat po ng solusyon ay manggagaling sa dakilang lalawigan ng Cavite kung saan nagsimula ang ating unang republika.